Welcome to Privacy Patrol. I'm your host, Kuya James, and here we dive into the privacy policy of one of the most prominent streaming websites, especially when it comes to games. At yun ay ang Twitch. So let's get started. So for today, we will tackle what is the purpose and the contents of Twitch privacy policy. So before we continue, I would first like to inform you on what privacy policy is. So, according to Google, privacy policy is a legal document that explains how an organization handles any customer, client, or employee information gathered in its operations. It will include how data is collected, stored, used, shared, and protected, and the user's rights in connection to the data. So, sa madaling salita, makikita mo sa privacy policy kung paano kinukuha, ano kinukuha, bakit kinukuha ang impormasyon or data ng user, at paano masisigurado na safe ang data ng user or client. So, we will start this discussion by first knowing what data is collected by Twitch, which will be discussed by Kuya Vince. So, Kuya Vince, maaari mo ba i-share sa amin ang iyong na-research? Hello. Ako nga pala si Vince. Ngayon, ilalahad ko sa inyo ang mga data na pwedeng makollect ng Twitch sa inyo kapag ginagamit nyo ito. So, bago ko simulan, mamaya sabihin sa inyo ni Kuya Chavez kung bakit kailangan kunin ng Twitch ang mga impormasyon o data na ito. Ilalahad ko lamang ang mga impormasyon at data na makukuha kapag gumagamit ka ng Twitch. May iba't ibang impormasyon at data na kinokolekta ang platform tungkol sa iyo. Narito ang mga pangunahing uri ng data na pwede makuha ng Twitch. Sa una, ang impormasyon ng account. So, sa impormasyon ng account, makukuha dito ang inyong username at password, email address, numero ng telepono kung ibinigay nyo for authentication. So, pangalawa, personal na impormasyon. Dito, bibigay nyo yung pangalan nyo, petsa ng kaarawan, impormasyon sa profile tulad ng bio at mga link sa social media. So, pangatlo, impormasyon sa pagbabayad. So, impormasyon ng credit card or debit card, billing address. So, next naman, data ng paggamit. So, sa data ng paggamit, matatrack dito yung IP address nyo, information ng device, uri ng browser at operating system. Isa din dito yung interaction data, mga channel na pinapanood, sinusundan at mga mensahe sa chat. So, panglima, yung komunikasyon, yung chat logs, mga mensahe sa chat, emails at support tickets. So, pangalim naman, information sa lokasyon. So, geolocation data batay sa IP address o pinangganan na location services. Next naman, yung social media at saka third-party integrations. So, information mula sa mga social media account na nakalink sa Twitch. Data mula sa mga third-party services tulad ng Discord or YouTube. So, ang last naman ay data ng paglikha ng nilalaman. So, sa streams tsaka recordings. Ito yung mga information tungkol sa mga stream, title, tags at bilang ng mga manonood. So yun lamang po. Salamat sa pakikinig. So, ayun no, ang dami palang kinukuha na information ng Twitch ayon kay Kuya Vince. So, ang napansin ko is napaka-safety talaga ng Twitch no kasi kinukuha talaga nila yung data like lalo na yung pagdating sa authorization. So, parang kaya nag-authorize sila para masigurado na yung naglagay talaga ng number na yon or ng information na yon is yung tao talaga na yon para hindi magamit sa masasamang bagay yung mga pinaglalagay nila doon. So, very good, very nice na merong authorization ang Twitch. So, thank you very much, no, Kuya Vince. So, now that we know what data is being collected, we will now discuss how does Twitch use the data that the user provide, which will be discussed by Kuya Michael. So, Kuya Michael, maaari mo bang i-share sa amin ang iyong mga na-research? Hello guys, I'm Michael. Today, pag-uusapan natin isang importanteng topic para sa lahat ng Twitch user. Paano ba ginagamit ng Twitch ang data or stay tuned dahil this is how the platform. Unahin natin ang account management at security. Kapag napag-login ka sa Twitch, kinokolekta nila ang data para i-manage ang account mo and verify and importante to kasi keep your account safe at siguradong ikaw lang may access.
Plus, kailangan nila din ito siguraduhin kung sumusunod sila sa mga legal requirements. Next up, personal recommendation. Sino nga ba may ayaw ng recommendation na gusto mo? Di ba? Kaya ginagamit ang Twitter at Budol. based on your interest, personalized and experience mo ang platform. The last one is security is top the priority din sa Twitch. Ginagamit ang data para i-detect and prevent ang fraud, para sa safe ng platform at para sa lahat. Wherever is protecting your personal info, stop suspicious activity. Twitch is working behind the scenes to keep everything sure. So, in summary, ginagamit ng Twitch ang data mo para mapaganda ang experience mo, mapanatiling secure ang platform, at para matupad ang mga legal requirements or responsibilidad kung gusto mo malaman ng mga full details, check out in Twitch privacy policy. Thank you. So, thank you very much, no, Kuya Michael. So, kaya pala kinukuha yun ng information na para din pala sa safety ng mga user yun. Kasi baka may ibang user na nag-aakala, bakit kaya kinukuha ng Twitch yung data ko? Baka gamitin sa masamang pamamaraan yung mga data na kinukuha. So hindi. So ginagamit nila yun para sa safety rin ng user. So thank you very much. Now that we know how does Twitch use the data that the user provided, we will now discuss the third parties that Twitch share your data with and why do they share it, which will be discussed by Ate Hana. So, Ate Hana? Yes, Kuya James. Hello everyone, ako si Hana. Pag-uusapan natin ngayon ang importanteng bagay na kadalasan hindi natin napapansin. Ang pagbabahagi ng data sa Twitch. Let's dive in. Okay, una nating pag-uusapan is yung mga service provider at vendors. Yung Twitch ay gumagamit ng service provider. Alam nyo ba na kasama dito yung mga tumutulong sa pagproseso ng payment, hosting ng mga stream at kahit mga analytics. Simple lang ito, binibigyan na sila ng Twitch ng data para maayos ang serbisyo. Next is yung advertisement partners nila. Pansin nyo ba na mga ads, na mga nakikita nyo is box sa interest nyo? Totoo yun. Dahil ang advertising partner, gumagamit sila ng info tulad ng mga hobbies, games na mga paborito mo para mas matarget nila yung ads na relevant sa mga gusto mo. Agree ba kayo dun? Sana helpful dun. So, yung next naman is yung social media integration. Kung nakalink ang Twitch mo sa mga social media katulad ng Twitter o Discord, binabahagi ni Twitch ang data mo para sa integrasyon, kaya di kinakailangan mag-login ng paulit-ulit. Nakatulong, di ba? So, next naman is yung data sharing para sa legal compliance. Now, legal steps tayo. Kapag kailangan ng batas o may threats sa seguridad, pwedeng ibahagi ng Twitch ang data mo katulad sa ibahagi ng Twitch ang data mo sa mga authorities para maprotektahan lahat. Gets? Okay. Para naman sa mga settings or control ng user, finally, good news. May control ka bilang user sa data mo. I-check mo ang settings sa Twitch at pwede kang mag-customize kung ano ang gusto mo ibahagi. At doon, natatapos ang aking quick rundown sa data sharing ng Twitch. Don't forget to check the privacy settings para ma-peace of mind mo. Salamat sa pakikinig mga ka-Twitch. Kita-kits ulit. Okay, so Yun lang po. maraming salamat, no, Ate Hana. So, yun nga, di ba? Sinabi ni Ate Hana na ginagamit ng third party yon para sa pag-sync sa account. So, para din sa user pala yon, kaya binibigay ng Twitch yung data niya sa third user. So, ang good example yan is kapag nililink mo or sinisync mo yung Twitch mo sa Facebook, tsaka sa mga ano pa bang social media website na gusto nyo i-link. So, kapag nilink nyo, okay na yun, goods na agad. Instead na gagawa agad kayo ng account from scratch, di ba? So, now that we know the third parties that Twitch share your data with and why do they share it, we will now discuss how the third parties use the data that they receive from Twitch, which will be discussed by Kuya Nelson. So, Kuya Nelson, take the mic. Hi, hello. Magpapakilala lang ulit ako. Ako nga pala si Nelson. At ang pag-uusapan natin ay kung saan ginagamit ang ating data ng mga third parties. Binabahagi ng Twitch ang data ng mga gumagamit sa iba't ibang entidad upang mapabuti ang platform at mga serbisyo nito. Siguro alam naman natin ito lahat na lalo na pagdating sa streaming platform na ito at sa iba pang social media platforms din. Tulad nga ng sinabi ni Ate Hana, ang Twitch ay naipagtulungan sa third-party providers
para sa hosting, pagbabayad, at customer support. Ginagamit ng ad at marketing partners ang data para sa personalized ads, habang business partners at affiliates ay para sa promosyon at serbisyo. Maaaring ibahagi ang data sa social media, legal authorities at research firms. Sa mergers o acquisition, malilipat ang data sa ibang kumpanya. Pwedeng i-adjust ng mga gumagamit ang data sharing settings sa kanilang account upang pamahalaan kung paano ibinabahagi ang iyong data sa Twitch. Maaari mong ayusin ang mga settings sa iyong account o sa mga konektadong third-party na plataforma. Para sa pinakatumpak na impormasyon, suriin ang privacy policy ng Twitch at mga privacy agreement ng mga third party at na ginagamit mo. So sa madaling salita, ibinabahagi ng Twitch ang data ng user sa third parties para sa mas magandang serbisyo at personalized ads. Mahalaga na suriin ng mga user ang privacy settings at paggamit ng kanilang data. Ayun lamang. Salamat. Okay, so salamat no, Kuya Nelson. So sinabi mo nga no, na personalized ads. So parang sinasabi diyan na kung ano yung pinapanood ng user, I mean kung anong stream or kung game stream, nature stream, meron din tayong tinatawag na talk stream, yung mag-uusap-usap lang kayo. So yung ads na ipapakita sa inyo ni Twitch is nakadepende sa kung anong genre yung stream na pinapanood nyo. So kunwari ang stream na pinapanood nyo is about gaming, so syempre dapat yung lalabas na ads is about gaming. So hindi naman pwede na nanonood ka ng gaming stream tapos yung lalabas na ads sa'yo is about sa fashion, no? Yung mga damit, damit na nauuso ngayon. So hindi naman mahalaga sa mga gamer yun, sa totoo lang. Kasi ako bilang gamer, nakahubad lang ako madalas sa bahay. Wala naman akong paki sa passion ko eh. Ang paki ko is yung mga game updates. Ano ba yung mga gagandang pang gaming tools, di ba? So, thank you very much, Kuya Nelson. So, now that we know the purpose and importance of Twitch privacy policy, do you think we can still improve it? What can you say about that, no? Kuya Kyle? So, ayun nga, no? What's up sa inyo? Ako si Kuya Kyle. So, ang pag-uusapan nga natin is paano ma-improve ng Twitch ang kanilang privacy policies. So, ano nga ba yung pwede nating may suggest, no? So, ang una na dyan ay yung pag-improve ng moderation tools. Ano nga ba yung mga to? So, kailangan ng Twitch ng mas robust o ng isang AI-driven tools upang mas ma-handle nila yung mga harassment, yung hate speech at mga inappropriate content. So, for example, yung meron tayong tinatawag na auto mode, no? So, isa tong AI-driven tool na nag-i-scan ng chat sa mga chat sa for inappropriate language bago ito maging visible sa ibang tao. So, kapag nag-chat ka ng di kaya-ayang bagay, pwede kang maban, no? Ng AI lang. So, ayun yung isa sa mga pwede nating gawin. So, ang next naman dyan is yung pag-support sa mga smaller streamers. So, alam naman natin na marami ng sikat dyan na streamer, pero paano naman yung mga kasisimula lang, di ba? So, ang pwede gawin ng Twitch dyan ay ang pag-enhance ng kanilang support and visibility for smaller creators to help them succeed financially. So, for example, yung pag-provide ng monetization option sa mga streamer o kaya naman yung paglalagay ng ads o kaya sa subscription or donation sa mga streamer. So, ano pa nga ba yung pwede natin ma-improve? Pwede rin yung recommendation algorithms and offer tools to help users find new streamers. So, kung madalas ka manood ng mga streamer na naglalaro, kunyari ng Valorant, edi ang lalabas sa recommended mo is yung mga streamer din na naglalaro ng Valorant. Kahit onti man yung nanonood sa kanila, mare-recommend pa rin yan sa inyo. So, ang next naman is yung i-improve user interface and experience, no? So, ano ba ito? Ito yung pag-streamline ng interface for easier navigation. Lalong-lalo na sa mga new user. Pwede din naman yung pag-enhance ng mobile app features kasi hindi naman tayo lahat naka-PC, di ba? Yung iba dyan naka-cellphone lang, katulad ko, minsan naka-cellphone lang ako. So, yun, pwede natin ma-improve yun. So, ano pa? Ito mahalaga yung data privacy, transparency. So, dapat mag-provide sila ng clearer information
on data usage, especially with third-party sharing, and offer more detailed privacy controls. Dapat din ma-improve yung mga tools for streamer, anonymity, and doxing prevention to protect user from harassment. So, ayun lang na naiisip ko. So, kayo ba, may masuggest ba kayo na improvement? Improvement. So, siguro pwede natin isama diyan yung mental health ng streamer, no? Kasi bilang isang streamer, sa tingin ko lalo na yung mga small time streamer, parang nahihirapan talaga sila mag-stream tapos lalo na kapag nag-e-effort sila mag-stream tapos wala rin naman parang nanonood. So parang nararamdaman nila na parang wala rin pala yung ginawa nila. Parang yung effort nila hindi nare-repay. So siguro para sa Twitch, mag-offer siguro sila ng mga mental support para din yun sa mga streamer para rin mapaganda yung economy nila. So ayun lang siguro yung burnout kasi ang dami na rin sinabi na magaganda para ngayon sa Twitch. So now that you talk about it, I fully agree that by doing your suggestions, Twitch can still improve, which is very impressive since Twitch is one of the longest and popular streaming application. And to think that it can still improve is really impressive. So that will be all from Privacy Patrol. If you like our discussion just now, then don't forget to subscribe, hit the notification button, and like our channel. So thank you very much. We hope that you have a nice day. Goodbye.